Gusto ko lang i-vent out na ba't nagiging ganun yung pag-uugali ninyo nung kayo naging permanent resident na, naging Canadian citizen na. Dapat wag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo nagsimula, di ba? Mga kababayan natin yan, tulungan natin. Yun. Kakabalik lang namin sa Shoppers Mall. Ewan ko, namili yung misis ko ng kung ano-ano eh. Saka binilan pala namin yung aking anak ng yung na-addict sa volleyball, yung bunso namin, ng nipad. Nagre-reklamo kasi gusto raw niya meron siyang nipad habang naglalaro kasi nagda-dive daw sila. Ilang beses na ako nakanood ng laban nila, wala naman nagda-dive. Kala mo mga professional puro mga naka-nipad Pero syempre, binilan pa rin namin. Alam naman tayo, full support tayo lagi sa mga anak natin. Tapos, bumili na rin kami ng kape. Kala mo naman, hindi nagkakape. Ano to? Ang paborito ko dito sa Tim Hortons, hindi yung kape nila. Itong steep tea. Sarap. Nung pumunta ako sa Pilipinas, walang ganito steep tea. Ito lang yata yung tea na iniinom ko. At syempre hot, kasi malamig na. Pero, yung panahon, iba nung kailan lang nag-i-snow na, tingnan nyo. Nawala yung snow. As in, wala talaga. So, kita mo na naman yung mga damo, wala sa mga bubong, wala sa mga sasakyan. Parang huminto lang uli. Parang itong buong week na to, walang snow pa. Next week pa yata. Saka, magpa-positive pa yung yung temperature. Kaya hindi ganun kalamig. Pero syempre, hindi mo nagugustuhin pa rin lumabas kasi malamig Yung tulad nung ginawa ko kagahapon, di ba naglakad-lakad ako dun sa may labas. Nangangatog pa rin ako Nagsasabi hindi masyadong malamig pero nangangatog. Anong oras na? Alas 5 na ng hapon, kaya medyo padilim na. Itong kapitbahay namin, itong nasa harapan namin. Puti siya na mabait. Yung alam mo yun, tuwing makikita ka niya talagang, "Hi neighbor!" Sinisigaw pa na gano'n Saka minsan, nakayuko na ako. Pagka alam mo yun, nararamdaman mo na inaabangan ka pa rin niya kasi babatiin ka niya. Sabi nga ni Rochelle parang gusto niyang parang batiin para magkaroon daw siya ng friend na puti. Sabi ko, may mga friend na puti ka naman sa iba yun sa trabaho yun Doon mo lang naman sila kausap, hindi yung friend mo na friend. Ito kapitbahay mo, sabi ko, di puntahan mo sa kayain mo mag-puzzle. Pero mabait siya na puti na alam mo yun, talagang parang friendly siya. Yan ang gusto ko dito sa mga puti rito. Sila yung parang mapalabati sila. Hindi ko alam kung lahat kunyari napunta ka sa ibang lugar ng Canada or sa US, pero yung mga usually yung mga puti dito, mga sila palabati, yung lagi nilang ewan ko, baka nature nila talaga yan. Talagang pinapahaba. May magsasabi na naman, pinapahaba. Get to the point, man! Gaganon na naman ako syempre kailangan natin pahabain naman ng onti yung video natin para meron lang tayong ibang pag-usapan. Ayoko naman kasi parang diretso na sa discussion na malungkot, chismis, mga ganyan. Dapat gusto ko yung parang meron pa rin tayong update sa buhay natin dito sa Canada. Kasi hindi alam nyo naman, gusto rin natin mag-share ng mga nangyayari dito sa Canada. Ilang taon na? 3 years na ako dito sa Canada. Tagal na Ganun lang kabilis, 3 years. Tapos meron nga akong pinost sa sa FB ko na nung umuwi ako, sinundo ko sila. Pinuntahan ko yung lahat ng mga kasama ko sa mga supermarket. Kasi syempre, alam mo naman, dapat di tayo nakakalimot sa ating pinanggalingan. Ayan, pinost ko yung mga yung mga clip ko na natutuwa lang ako, maraming nag-heart. Kay Tatang, shoutout kay Tatang kung nanonood ka sa video ko. Anyway, yung gusto ko lang i-discuss sa inyo. Ba't ang dami ditong nag-aaway, lalo na nakikita ko sa mga group, sa mga chat, sa mga basta yung mga sa mga page, nag-aaway yung mga PR na, mga citizen na nagagalit sa mga kunyari mga temporary foreign worker, yung mga international student. Tapos
pare-pareho naman kayong Pilipino, bakit nag-aaway-away kayo? Hindi ba pwedeng maging ano na lang kayo, parang magkababayan, hindi yung dahil marami kasi talaga sa totoo lang. Hindi ko naman nilalahat pero marami yung mga alam mo na PR lang, na citizen lang, nagtagal lang ng ilang taon sa Canada, akala mo ang taas-taas na nila, yung sila na yung parang ahead sila sa mga kung tutuusin, parang pinagdaanan naman din ninyo yung mga pinagdadaanan ng mga temporary foreign workers, mga international student. Bakit nung naging permanent resident na kayo, naging citizen na kayo, akala mo kung sino na kayo na, tapos nagagalit pa. Hindi, umuwi na kayo. Yung alam mo, napaka hateful ng mga napaka mean ng mga comments. Kunyari, yung sa isang group, may nagtanong na isang temporary foreign worker, may nagtanong na isang international student. Sasagot dun yung mga alam mo, ako nga ilang taon ng ganito, ganyan. Wala na yan. Yung alam mo yun, parang imbis na kayong kababayan, makakatulong kayo sa kababayan natin. Yung mga hateful comments pa yung gagawin ninyo. Yung kakaunting oras na yun na pwede nyong itulong sa kababayan natin na nahihirapan dito sa Canada. Ang ilang ilang minuto lang yan, di ba? Na pag-iisipan mo. Yun pa yung ipopost, i-comment mo na na porket hindi, umuwi na kayo, mga ganun. Sana wag na tayong ganun no? Hindi ko nga alam kung tong para saan tong video na to. Kaya lang parang gusto ko lang i-vent out na ba't nagiging ganun yung pag-uugali ninyo nung kayo naging permanent resident na, naging Canadian citizen na. Dapat wag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo nagsimula, di ba? Mga kababayan natin yan tulungan natin. Para kayong mga para kayong mga tulok yeah. Naaasar lang ako kasi karamihan nga ng mga ganyan, sila yung mga matatagal na rito sa Canada. Parang akala mo kung sino na mag-aasta, mga ganyan. Mano ba naman yung yung sagutin nyo ng tama, sagutin nyo ng maayos yung nagtatanong na kababayan natin, di ba? Saka hindi kasi natin alam yung pinagdadaanan ng kababayan natin na yon. Nakita nyo yung hindi lang sa mga hindi lang sa mga nasa Canada, di ba? Nakita nyo yung nangyari sa anak ni Kuya Kim. Nagsimula lang yun sa mga hateful comments na mga Pilipino rin, di ba? Na kasama yung tungkol sa mga nepo babies na nadamay na siya kasi yung pamilya na galing din sa mga politiko. Ang inaano ko dito, halos pareho lang din yung ginagawa nyo ng mga masasakit na salita, ginagawa nyo sa mga kababayan natin, na sasabihan nyo ng ganito, ganyan, nawawalan sila ng pag-asa sa buhay. Paano kung yung tao na sinabihan nyo yung nanghihingi ng advice, merong depressed sila, meron silang depression, di ba? Paano kung karamihan sa mga ganyan kasi hindi nyo nakikita hindi nyo naman sila personally kilala di ba? Na imbis na yung sinabi mo na yun nakatulong sa buhay niya, hindi lang sa pamumuhay niya rito sa Canada, pati yung sa personal niya na buhay, di ba? Para mabigyan sila, ma-uplift sana sila sa buhay nila. Sisiraan nyo pa, gagalitin nyo pa, aasarin nyo pa. Yun simpleng-simple lang yun, di ba? Yung ginawa yung kay Eman, anong nangyari? Nagpakamatay si Eman. Kasi gusto lang talagang mang-asar ng mga tao. Kaya onting salita lang natin, nakakaapekto yan sa mentality ng mga nasa online na kinokomentan nyo, ganyan. Wag tayong maging ganun. Wag tayong maging toxic. Huwag tayong pagsisimulan pa kayo ng kai-stressan ng mga kababayan natin. Wala namang mawawala sa inyo di ba? Yung pagiging permanent resident nyo, yung pagiging citizen nyo, andyan na yan nasa inyo na yan. Tulungan na lang natin yung mga kababayan natin na, alam mo naman, ang daming naghihirap ngayon dito sa Canada na napapauwi, walang status, di ba? Humihingi sila ng tulong, genuinely humihingi sila ng tulong na kung paano nila malalagpasan yung mga pinagdadaanan nila, di ba? Tumulong na lang tayo. Paulit-ulit na tayo. Tumulong tayo. Wala tayong masyado tayong galit sa mundo. Mga Pilipino talaga, mga crab mentality yung mga datingan, no?
Yun lang yung gusto kong sabihin. Hindi ko maubos yung kape ko dahil sa inyo, yung tea ko pala, tea. Sana kung kayo nanonood sa akin, mapag-isip-isip kayo na yung maliit na tulong na gagawin nyo sa kapwa nyo, tatanawin na malaking tulong yan ng kababayan natin kapag nabasa nila yung comment mo na ganito ang gawin mo, ganyan. Maging mabait tayo sa isa't isa. Yun lang. Ano na naman to rant na naman na video At least hindi chismis, di ba? Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam yun. Sige na, paalam.